Harry Roque na hindi makauwi ng bansa, puro dada, puro salita, na kung ano-ano, pinatula na ni NBI Director Jimmy Santiago. Ang sinabi po ng NBI, sabay ang warning na pwede niyang kasuhan at pwedeng kasuhan si Roque sa kanyang panawagang people power dahil yan ay labag sa batas. Pakinggan po ninyo itong sinasabi ni Director Santiago ng NBI tungkol sa mga ipinopost at pinaggagawa nitong si Harry Roque sa kabila ng siya ay nagtatago dahil meron siyang mga kaso dito sa Pilipinas. Eto na, pinatulan na pati yung mababang level at nausapan, ginamit na ni Director, nagagalit ng NBI sa madaldal na si Harry Roque. Lumabas siya dito at nag-lead siya, pumunta siya una sa EDSA at tawagin niya yung mga tao. Nagtatago siya, tapang-tapang niya. Ang laking kabalbalan yan. Mag-ingat siya. Abogado siya, alam niya yung sinasabi ko. Itong mga ganitong klaseng tao, hindi sila leader. Mga hunghang yan. I'm sorry sa aking word. Matapang ka, labas ka dito, alika. Si NBI Director Galit na ho. Mensahe naman ni Santiago sa mga taga-supok. Ayan o. Yan ang sinasabing balita. Lumabas ka rito, kung matapang ka, huwag ka nagtatago. Ayan o. Alam mo yung sinasabi ko, abogado ka, sabi ni Director Santiago, na dating pulis, dating prosecutor, naging hukom, naging judge nga, at ngayon Director ng NBI. Galit na, nakita yung mukha. Nagsorry pa nga doon sa kanyang lingwahe, di ba? Pero yun na ho eh. Napilitan na si Director Santiago na ibaba yung level ng pananalita doon sa kababawan ni Roque. Kung yung mapapansin doon sa kanyang social media at mga interview sa kanya ng media, nasa abroad siya, hindi niya alam kung nasasan siya, ayaw niya sabihin kung nasan siya, pero ang dami yung sinasabi. Nananawagan na mag-people power, mag-aklas daw laban sa gobyerno. Abay, may pagkasidisyon yan, may pagka-rebellion yan. Kaya kayong mga nanonood, nakikinig, pag sumama kayo dyan sa panawagan ni Roque yan, kayo ang makakasuhan. Yun nga po ang siste. Kaya po matapang, kaya malakas ang loob ni Harry Roque na maghamon, magtawag ng paglabas doon sa EDSA kasi nga po nasa ibang bansa siya. At alam niya naman na yung pag-aaya niya na yan, yung kanyang pagtatawag na yan, alam naman niya na meron siyang maaring malabag na batas dito sa ating bansa. Kaya lang, di ba, syempre, kumbaga desperate moves na yan ni Harry Roque dahil nakita niya na kahit ano pang gawin niya at ng mga alipores ni Digong, ng mga vloggers at ng lahat ng mga nakapaligid kay Digong, hindi po napigilan ang pagsakay ni Digong doon sa eroplano, doon sa private jet papunta po sa The Hague sa the Netherlands. Warning na ito na ginagawa ng NBI. Pwedeng kasuhan at labag sa batas ang panawagan ng people power. Kasi ang people power ay pag-aklas, pagpapabagsak sa gobyerno na wala naman dahilan. Ang dahilan lang dahil ipinatupad yung batas para panagutin, isalang sa trial, si Duterte, kaugnay ng kanyang mga kasong kinakaharap. Nakabaligtara naman sa paniniwala ng mga DDS dahil ang paniniwala nila hinaharas at walang ginawang mali si Duterte. Pero si Duterte umaamin na ilang ulit na siya ang umaako ng lahat ng pananagutan sa kanyang pinag-utos at ginawa nung siya ay mayor at saka o presidente ng bansa sa Operation Tokhang. Umaamin na. At katunayan, siya rin naman may kagustuhan itong nangyaring ito. Dahil noon pa kanyang hinahamon ang mga otoridad. Kasuhan daw siya. Ang bagal daw ng gobyerno, hindi siya kinakasuhan. Ang bagal daw ng ICC, puro daw salita, hindi siya kinakasuhan. Ito na, hindi lang kinasuhan, inaresto na siya. So kagustuhan ni Duterte yung nangyari sa kanya. Siya ang nasa likod ng mga programa laban sa mga mamamayan tungkol sa Tokhang. Tapos inako niya, hinamon niya ang gobyerno at ang ICC. Ngayon tinupad ng gobyerno at ng ICC ang mga batas, umaaray kayo, nagreklamo kayo, magpi-people power kayo. Sinong tama at mali dyan? Well, ang akin po sinasabi ay base sa mga nakaraan. On record naman, kahit nung si Duterte ay pababa na ng eroplano, nandun na ho sa ICC, nandun na ho sa Netherlands, ano sabi niya? Do not worry. Aking pananagutan ito. Kasalanan ko ito. Akin lahat ito. Pananagutan ko ito. This is my destiny. Yan ang sabi niya. O, di ba? Umaako na siya eh. Bakit kayo parang nagagalit pa at sinisisi pa ninyo?
So, ayan po ang development. So, inuulit ko nag-warning na, hinamon ni NBI Director Santiago si Roque, umuwi ka, mag-people power ka. Titingnan natin kung ano mangyari. Bawal yung ginagawa mo yan. Pwede kang kasuhan. Pwede kang, alam mo kung ano yung batas dahil abogado ka. Yan ang warning ng NBI Director. Kung ginawa na yung NBI Director yan kay Roque, pwede niyang gawin sa kahit kanino na nandito sa ating bansa na magpaplano ng people power o pag-aaklas. Kasi ang pag-aaklas ay labag sa batas. Ang panggugulo ay labag sa batas. Huwag kayong, hindi ko kayo tinatakot, nandyan pa ho yung anti-terror law na napakabigat na batas. Yung pag-organisa, hindi lang rebellion, pag-organisa ng pagpapabagsak sa gobyerno o may tuturing na parang terrorist ang galawan, yan po ay papairalin ng mga batas. Pag pinairal ng batas, sasabihin nyo harassment. Pag pinairal ng batas, sasabihin nyo panggigipit. Yan ho yung katiwiran. Gusto yata ng ibang Pilipino, lahat ng gustong gawin nila gagawin, kahit labag sa batas, huwag silang kukontrahin. Aba, hindi pwede yan. May obligasyon ang Philippine Authority, ang Philippine Government, ipatupad ang batas. Nasanay po kasi sila na sila ang batas. Nasanay po sila na ang bawat sasabihin nila ay hindi pwedeng baliin, hindi pwedeng kontrahin. Diba? Nung panahon ni Digong, kapag may kumontra kay Digong, ano nangyayari? Kung hindi malagay sa listahan, biglang naglalaho. Diba? Yan po ang mga galawang Digong noong panahon nang siya ang presidente. Diba? Si Jed Mabilog, diba? Itong si Mayor Espinosa, napakarami po ng mga pati yung si General Loot ba yun? Diba? Napakarami ng mga personalidad na talagang sila ang sumunod kay Digong o lumayo para hindi sila mahagip ng matalim na tingin ni Digong. Kaya po eto nakikita ko na kapag pinatupad ni General Torre ang rule of law, galit sila. Katulad ng ginawa ni General Torre doon sa KOJC compound. 'Di ba? Armado si General Torre ng mga karampatang papeles, ng mga kung ano-anong mga permit para po hanapin etong si Kibulok doon sa loob ng KOJC. Pero 'di ba? Puro sila paglabag, puro lagi nilang sinasabi na illegal, may mali. Si General Torre ay kumbaga ginagamit niya ang kanyang posisyon para manggulo. Yan po yung sinasabi nila. Pero di ba, meron ba kayong nabalitaang kaso ni General Torre? Meron ba kayong nabalitaan na si General Torre ay pinatawag ng korte para sagutin ang asunto laban sa kanya? Di ba wala? Kaya alam niyo po, yung mga yan, puro ganun lang. Siyempre kapag nagigipit, ano ka namin, kami, sasampa kami, idedemanda ka namin. 'Di ba? Lagi naman ganoon 'Di ba? Pero lilipas ang ilang panahon, wala pong nangyayari. Ganun po. Kahit sinong presidente, kahit sino ang nasa gobyerno, ang kanilang obligasyon sundin ang mga batas. 'Yun ang sinumpaan tungkulin sa ilalim ng saligang batas. Kaya ang lahat ng lalabag sa batas dapat panagutin ng gobyerno. Kasi pag hindi ginawa ng gobyerno ang kanilang obligasyon at sinumpaan na tungkulin, sila ang sisisihin ng matitinong Pilipino. Huwag nating kalimutan, hindi lang Marcos loyalists, hindi lang Marcos supporters, yung silent majority, tahimik na mga Pilipino, na mga professional, nag-oobserba at sumusunod sa ating mga batas, yan ay obligasyon na suportahan at proteksyonan ng Philippine government, ng presidente ng ating bansa. Yun po yun. Alam kong alam yan ng Pangulo. Kaya ginagawa naman niya. Yung mga ayaw sumunod sa batas or alam nilang labag sa batas ay ginagawa nila. Tapos pag sila'y kinasuhan, hinulit, kinasuhan, sasabihin harassment. Yan ay lumang tugtugin na. Parang gusto nyo kayo lang ang tama, kahit mali, tama pa rin kayo. Pag ang gobyerno ipinatupad ang batas at gumawa ng tama, mamaliin nyo. Sasabihin nyo pangharas, sasabihin nyo marsalo, sasabihin nyo panggigipit, lahat yan basura para sa akin. Kahit sino kayo, ma-influensya, mayaman kayo, mayroon
laging accountability. Responsibility, transparency, and accountability sa gobyerno at pribadong sektor. Yung accountability, pananagutan, kailanman ay hindi pwedeng pagtakpan kasi ang lahat ng masasagasaan at tatamaan ng inyong pang-aabuso, may karapatang ireklamo kayo at may karapatang bigyan siya ng hustisya, bigyan ng proteksyon na katulad ng ginagawa ng ICC, ng Philippine Government. Bibigyan ng proteksyon ang 30,000 buhay. Good luck. Okay? Doon sa mga nagpaplano ng hindi alam ang ginagawa, ignorance of the law excuses no one. Tandaan niya. Please like, share ng ating mga video dahil tayo naman ay nagpapalaala lang. After all, wala naman tayong karapatang gawin na ipatupad ang batas dahil hindi tayo otoridad. Ang otoridad, ang gobyerno, ang ating pinangugutan dahil sila ang merong obligasyon at kapangyarihan sa mga dapat nilang gawin sa proteksyon ng tao. Di ba? Importante yun. Huwag makalimut subscribe, follow, at like ng ating mga video. Di ba? Nga po, Sir Mike Abe, napakadali lang namang intindihin, di ba? Lahat ng ginagawa ng ating presidente, ni General Torre, at ng mga lahat po ng mga nasa Philippine Authority, puro pagpapatupad lamang ng rule of law. Wala naman pong hindi gumawa ng rule of law di ba? Lahat naman puro rule of law ang ating madidinig. Kay General Torre, lagi nating nadidinig, pinatutupad lang ang batas. Di ba? Sa mga iba pang mga personalidad na naririnig natin, lagi na lang nating nadidinig yung pagsunod sa batas, pinapatupad lang ang batas. Di ba? Pero pagdating po sa mga DDS, katulad nito, kila Digong, kila BP Sara, dito kila Harry Roque, etong kay Vic Rodriguez, kay Sal Panelo, dito kay Torion, di ba? Halos lahat sila. Lagi nilang sinasabi katulad noon, yung nangyari kay Digong, puro illegal daw, mali daw, hindi daw dapat ganon, dapat daw dinaan sa korte, dapat daw merong daw mga abogado si Digong doon sa kanyang tabi. Pero alam niyo po, habang tumagal, nalaman din naman natin yung katotohanan. Yung palang mga kasama ni Digong doon sa loob ng Villamor Air Base, meron pala doon mag-asawa, merong mga kaibigan, ito si Delgra, si Medialdea, di ba mga abogado pala to. Hindi ibig sabihin may abogado na doon si Digong. Yung sinasabi nila na si Digong, ito si Bongo, sabi nagugutom daw si Digong. Yun pala, napakarami palang pagkain doon sa loob ng Villamor Air Base at kumbaga, pasok sila ng pasok ng pagkain, sila Digong na ang tumatanggi. Diba? Napakarami pong dito po sa nangyari na ito, napakarami pong mga maling information ang kanilang pinapalagana. Pero, diba, kasi ito yun pinapatupad yung rule of law, ayaw nila nun. Kasi nga, talo sila doon. Pagdating sa rule of law, talo sila Katulad niyan, ICC na si Digong, umarap na siya. Meron ako nakitang mga posts. Sabi, yun daw pagsasalita ni Digong, masama daw yun. After 3 days daw may mangyayari. Ito daw si Digong ay nasa, kumbaga yung kanyang kalagayan ay deteriorating ba? Yun ang sabi. Pero di ba nakita natin yung interview ni Inday Sara sa mga media doon po sa The Hague. Nalaman-laman natin na itong si Digong ay nasa mabuting kalagayan at gumanda pa ang kanyang, kumbaga yung itsura niya. Kumbaga naging maayos pa, umaliwalas ang muka. Bakit? Nakapagpahinga daw po. Nakatulog ng maayos. Kasi yung at the age naman talaga ni Digong, yung ganong edad, 79, swerte na ang mga Pilipino nga daw ngayon na umabot ng 50. O si Digong, umabot pa ng 79. Mga ganyan, dapat pinagpapahinga na lang yan. Hindi na karay-karay kung saan na pumunta, hindi na
speech pa, hindi na sinasama pa sa mga kampanya kasi talagang mahihirapan, talagang pagod, 'di ba? Doon lang sa pagpunta niya nga Hong Kong, sigurado ako pagod na pagod siya doon. Siyempre, nung umuwi dito, pagod din yan. O, tapos, di ba, ang tagal pa nilang nagkaroon ng ano doon, paghihintay doon po sa Villamor Air Base. O, halos 14 hours ang naging, kumbaga, yung pilitan nila doon para si Digong ay maisakay na doon sa eroplano. O, di ba, talagang yung edad ni Digong na yan, nakikita natin kahit sa mga speech nga, may mga nakabantay na sa likodan, babantayan na kung matutumbe. Di ba? Yan ang hindi lang natin na talaga maintindihan na kung bakit etong mga senatoriables na ito, pinapayagan pa nila yan. Kasi kung talagang idol mo si Digong, mahal mo si Digong, may concern ka kay Digong, hindi mo na to dadalin, hindi mo na to isasama, di ba? Hayaan mo magpahinga, pwede naman ngayon, katulad nun, si Kibulok, nag-video message na lang, di ba? O, pwede naman yun eh. Si Digong, hindi naman kandidato ng national lang yan. Hindi naman siya kandidato ng national. Mayor lang siya kumakandidato, pero kung saan-saan nila dinadala, di ba? Kaya alam niyo po, talagang ito pong nangyayari na ito, kila Digong at sa lahat po ng Team Duterte. Ito yung pinaka madilim na parte ng kanilang mga buhay. Ito ang kumbaga pinaka mahirap, pinaka challenging, 'di ba? Pinaka parang talagang sinusubok sila, 'di ba? Pero wala naman pong ibang magiging solusyon diyan para po gumaan-gaan ng kaunti ang inyong nararamdaman, kundi yung tanggapin ang katotohanan na ito ang kagustuhan ni Digong. Ito yung gusto niya. Ito yung matagal niya nang hinahamon. Nangyari na. 'Di ba? So, doon sa mga nagbabalak na mag people power, katulad ni Harry Roque, yung mga vlogger, meron nga akong nakita isang video. Sabi, eyeball daw, mag-eyeball doon sa EDSA, pero nananawagan na. O, tara na, punta na kayo dito. Alam naman namin kung ano gagawin nyo dyan. Kasi kaya sinasabing eyeball para hindi na kumuha ng permit. Diba? Pero alam natin na kung bakit ganun. Ayun, wala namang sumama. Diba? Kaya kung ako po ay isang pro Duterte ngayon, napakahirap po ng sitwasyon. Napakahirap ipagtanggol nitong mga nasa paligid ni Digong. Napakahirap pong kumbaga malaman kung ano ba ang ating magiging sitwasyon, 'di ba? Kung ano bilang ako isang kunwari, ako pro Duterte, tapos sumusuporta ako kunwari kay Digong, parang 'di ba? Parang anong mangyayari sa akin? Ako kasi hindi naman ako for the views, hindi naman ako naghihintay ng kumbaga hindi ako nagpapasikat dito, hindi ko gustong sumikat. Ang akin dito maibulalas ko yung aking nasa puso't damdamin ko yung nasa aking isipan, yung mga opinion ko, yun ang gusto kong gawin dito Ngayon, bonus na lang, katulad niyan. Ngayon, medyo gumanda-ganda ang ating takbo ng views ng ating channel. Kumbaga, bonus na lang yan. Pero ako talaga, ang gusto ko dito ay maibulalas ko yung kung ano man ang nasa isipan ko at hindi ko niloloko ang mga manonood ko. Kasi hindi ko naman kailangan manloko Hindi ko naman kailangan gumawa ng kwento dito. Hindi ko naman kailangan, kumbaga, makuha yung mga loob ninyo. Kasi ang pinakaunang-una ko pong sinasabi palagi noon kung bakit kayo manonood sa akin. Bakit nyo pupuntahan yung channel ko? Kasi babalik at babalik kayo dito, manonood at manonood kayo dito kasi ramdam nyo na hindi ko kayo niloloko. Hindi ko kailangan gumawa ng istorya dito. Diba kapag ba si Digong ay sinabi kong hinuli ng ICC, yan ba'y imbento? Yan ba'y paninira? Yan ba'y kumbaga parang nagpapasikat ba ako? Hindi naman totoo namang nangyayari, di ba? Kaya nga po ako, yan ang aking laging sinasabi dito. Tamang info para sa Pilipino at kayo po ay babalik dito, manonood po kayo ulit dito
pupuntahan nyo, pabalik-balik kayo dito sa channel ko kasi alam nyo na totoo yung sinasabi ko at hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Yun. Diba? Siyempre, ang mga followers mo, mga viewers mo, mamahalin mo yan. Bakit? Sila ang nagbibigay sa'yo ng views. Diba? Sila ang nanonood sa'yo. Sila ang kasama mo araw-araw. Kaya mamahalin mo ang viewers. Yan ang pinaka-importante. Hindi katulad ng iba, kailangan nilang manloko, kailangan nilang gumawa ng kwento, kailangan nilang mag-fake news, kailangan nilang mag-clickbait, gumawa ng mga hindi makatotohanan na mga title para, diba, para balik-balikan sila ng kanilang mga viewers. Pero mali po yun eh. Diba? Panloloko yun eh. Nagagalit nga tayo sa mga nang-i-scam, diba? So, yung ganong paggawa ng issue, paggawa ng mga, kumbaga, hindi pala paggawa ng issue, yung pagpe-fake news, pag-clickbait, at kumbaga, yung parang nagsisinungaling ka, gumagawa ka ng senaryo na sa unang-una naman, hindi totoo. Katulad nun, sinabi, kidnapping, ang ginawa kay Digong, diba? Yung sinabi na ginugutom, ano ba, yung sandwich lang, 8 hours flight, diba? Wag ganun, diba? Wag nating lokohin ang ating mga kababayan. Lalo na kung ikaw kumbaga, personalidad na kilalang kilala. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog. Syempre, huwag nyo kakalimutan ang ating tropa pips, Sir Mike Abe, MA Pinoy TV. Huwag nyo kakalimutan, Mike Abe Opinions. Yan. So, thank you po sa inyong lahat. Mga chup-chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.